Tito Dancio Love Stories presents Unexpectedly Become the Kind Billionaire's Wife, written by Alora. Magandang umaga po, Sir Jameson. Maaga po yata kayo ngayon. Bati ng kasambahay ni Jameson sa kanya nang makita siya nitong pababa ng hagdan habang nagbobotones ng polo sa may bandang kamay niya. Linggo po ngayon ah. May pasok na po kayo kahit linggo? Naku, hindi. Bubanta ako sa sementeryo. Dadalawin kong mamlili mo. Alam mo naman na linggo-linggo ka siyang pinupuntahan, di ba? Ay, oo nga po pala. Sir, akala ko po may pasok kayo kasi masyado pa pong maaga. Dati naman po ay halos patanghali na kayo pumupunta. Hindi kasi, hindi kasi ako nakapag-reserve ng flowers kahapon. Sobrang busy ko kaya nawala sa isip ko. Pupunta pa ako sa shop nila at maghihintay kaya inagahan ko na. Bubuhatin na sana ng matandang kasambahay nilang si Mila. Ang daladala niyang tray na may lamang tansyahin ng maalala niya ang anak ng amo niyang si Lucas. Kaya tinanong niya ito sa amo niya. Ay, sir, si Lucas po pala. Hindi niyo po ba isasama? Kasi di ba, walang tagapag-alaga niya. Kawawa naman ang bata kung walang magpapantay. Yun nga manang, ipapakiusap ko nga sana sa'yo na baka, baka pwedeng alagaan mo na muna. Huwag ka munang mamalansya ngayon. Tsaka yung mga gawaing bahay, mamaya na yan. Natawag pa kasi ako sa agency para magpapunta ng nanay dito para kay Lucas. Sir, hindi naman po sa pag-aano pero bakit po ayaw niyo na lang siyang isama para makapag-banding pa po kayong mag-ama? Tinanong ko siya. Ayaw talaga niya. Mukhang galit pa yata sa akin dahil hindi ko siya nasamahan nung nagpapasama siya sa akin sa playground nung nakaraan. Hayaan niyo, sir. Kakausapin ko na lang si Lucas at ipaiintindi ko pa sa kanya ang sitwasyon niyo. Maraming salamat, Manang. Ang laking tulong niyo talaga sa akin. Laking pasasalamat ko na mas pinili niyo pa rin mamasukan sa akin kahit na mas marami ng oportunidad ang dumating sa inyo. Sumilip ang malaking ngiti sa labi ni Jameson matapos niyang sabihin iyon. Humakbang din siya at lumebel sa dindig ng matanda bago tapikin ang balikat nito. Ayan mo, Manang. Dadagdagan ko ng 10% ang sahod mo at bibigyan din kita ng bonus bilang pasasalamat ko sa pag-aalaga mo kay Lucas. Kumunot sa ulo si Mila. Iilang beses nang tinaasan ng amo ang sahod niya, kaya hiyang-hiya na siya dito. Ilang beses niyo na pong tinaasan ang sahod ko, sir. Nahihiya na ako sa inyo. Ano ka ba? Manang, employer mo ako. Kung ano ang gusto kong gawin sa sahod mo, problema ko na yun. Tsaka deserve mo naman yun kasi masipag ka. Ngumiting muli si Jameson sa kasabahay niya. O siya, sige na Manang. Mauna na ako. Ikaw nang bahala kay Lucas ha. Mahimbing pa yun na natutulog sa kwarto niya. Dahil late na yun nakatulog kagabi. Nag-iiyak kasi nung malaman na aalis na ang yaya niya. Ako na pong bahala, Sir Jameson. Mag-iingat po kayo. Tumango si Jameson. Tumalikod na siya at kinuha ang susi ng kotse niya nakasabit sa may pintuan. Kinuha na rin niya ang bag niyang lagi niyang ginadala. Dumiretso siya sa garahe at tsaka pinatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa flower shop na madalas niyang binibilhan ng bulaklak na dinadala niya sa yumaong asawa. Makalipas ang halos 1 oras, nagsalubong ang magkabilang kilay ni Jameson nang makitang sarado ang flower shop na dinayo pa naman niya. Ano ba yan? Kung alam ko lang na sarado ito ngayon, doon na lang sana ako sa kabila dumaan. Bad trip naman. Isasarado na sana ni Jameson ang salamin ng kotse niya. Ngunit natigilan siya matapos mapansin ng babaeng nakaupo malapit sa saradong flower shop.
Pakiramdam ni Jameson ay pamilyar sa kanya ang babae kaya bumaba siya sa sasakyan niya at pinuntahan nito. Excuse me? Ani Jameson. Dahan-dahang tumunghay ang babae. Pinunasan nito ang mga luha sa kanyang pisngi bago tumayo at umarap kay Jameson. Sandali, pamilyar ka. Opo, pamilyar din po kayo. Isa po kayo sa suki namin sa flower shop noon. Suki niyo nga ako pero teka, noon? Anong ibig mong sabihin? Tsaka sa tinagal-tagal kong bumibili sa inyo, ngayon ko lang kayo nakitang sarado. Anong oras ba kayo nagbubukas? Kalmado at payapa ang itsura ni Jameson noong sandaling iyon. Kabaligtaran sa itsura ng babaeng nasa harapan niya. Hindi na po kami magbubukas Kahapon pa po ang huling araw namin. Pinaubos lang po namin lahat ng bulaklak bago magsara. Nagulahan si Jameson sa sinabi ng babae. Kaya nagsalubong bigla ang kilay niya. Paano huling araw niyo na? Permanently close na kayo? Tumango bilang tugon ng babae. Huling may pumatak na luha sa mga mata nito pero agad niya itong pinunasan. Nabaon po sa utang ang boss namin. Dahil doon, isinana niya po itong flower shop. Ibi na po ang may-ari ng lugar na yan. Paano kayo magtatrabaho niyan? E di wala na kayong trabaho? Tumango bilang tugon ng babae. Kanina ko pa po pinipigilan ng sarili ko pero ayaw talagang tumigil sa pagpatak ng mga luha ko. Sa tuwing naiisip ko palang na wala na akong trabaho, para na ako sinasaksak sa likod. Sandaling nag-isip si Jameson. Kinagat pa niya ang lower lip niya bago magsalita. Kung nawalan kayo ng trabaho dahil sa biglaang pagsasara ng flower shop na pinagtatrabahuan mo, anong ginawang aksyon ng employer mo? Binigyan ka man lang ba niya ng pakonsuelo? Umiling ang babae. Taga-probinsya po ako. Huling sweldo lang po ang natanggap ko. Iniisip ko po tuloy kung saan ako kukuha ng pamasahe pa uwi. Aba, hindi pwede yan. Ibigay mo sa akin ang number ng boss mo. Ako ang kakausap. Hindi pwede yung basta ka nalang tanggalan ng trabaho. Too late po, sir. Kasi nakapagpalit na po siya ng number. Kahapon lang po. Dahil sa tinuri ng babae, napakamot sa ulo si Jameson. Hindi niya maatim na iwanan na lamang ang babae, lalo na't kaawa-awa itong tingnan. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Sandali, gusto mo ba ng trabaho? Walang pag-aalinlangan na tumango ang babae. Kahit anong trabaho po, ang ibigay niyo sa akin, sir, tatanggapin ko po. Kahit pamasahin nilang po pauwing probinsya. Basta makabalik po ko sa pamilya ko okay na po ako doon. Kaya mo bang mag-alaga ng bata? 2 years old. Hindi niyo po na itatanong, sir. Mahilig po ako sa bata. Basic lang po sa akin yan. O sige, ganito na lang. Sumama ka muna sa akin. Tapos ipapakilala kita sa alagaan mo. Ngumiti si Jameson. Tumango rin siya sa babae. Halika na. Sumakay ka na. Sa kotse na lang tayo magkwentuhan. Nagsimula nang maglakad pabalik sa kotse niya si Jameson. Walang pag-alinlangan namang sumunod sa kanyang babae. Ay, naku, salamat po. Saad ng babae nang bigla siyang pagbuksan ni Jameson ang pinto. Hindi niyo naman po kailangan gawin yan, sir. Pero salamat po. Matapos sumakay sa driver's seat, inayos ni Jameson ang seatbelt niya. Bago i-start ang sasakyan ay nilingon niya muna ang babae at pinunan niya ito. Miss, fasten your seatbelt. Ay, sorry po pero hindi po kasi ako marunong magsuot nito. Kamot sa ulo na sambit ng babae. Really? Hindi mo pa ba nararanasang sumakay sa front seat? Umiling lamang ang babae kaya wala nang inaksayang oras si Jameson. Siya na mismo nagkabit ng seatbelt para dito, bago niya patakbuhin ang sasakyan. Makalipas ang kalahating oras. We're here. Bibili muna ako ng bulaklak. Doon may dadalawin tayo tapos uuwi na. Nauna nang lumabas ang sasakyan si Jameson. Namili na siya sa mga nakadisplay na bulaklak
at saka nagbayad. Pagkaabot sa kanya ng bulaklak ng tindera, ay siya namang labas ng babae sa sasakyan niya. Aba, iho may kasama ka pala. Opo, siya po si... Napatingin si Jameson sa babae. Napakamot siya sa ulo niya dahil hindi nga pala niya alam ang pangalan nito. Sandali, ano nga ulit ang pangalan mo? Nilingon ni Jameson ang babaeng kabababa lamang sa sasakyan niya. Kilala kita sa mukha pero hindi ko pa naitatanong kung ano ang pangalan mo. Astrid po ang pangalan ko, sir. Astrid Sebastiano. Matapos magpakilala, sinimulan na ng matandang tindera ng bulaklak at kandila na purihin si Astrid sa pag-aakalang nobya ito ni Jameson. Ang ganda naman ng nobya mo, bossing. Bagay kayo. Napakamot sa ulo si Jameson. Napangisi naman si Astrid sa matanda. Naku, Nay. Hindi po kami magnobya't nobya. Boss ko po siya. Ay, ganun ba? Naku, pasensya na. Tumangon na lamang si Jameson sa matanda. Kinuha niya ang bulaklak at saka naglakad papasok sa loob ng sementeryo. Tahimik na naglakad ang dalawa papasok sa sementeryo. Nang marating din nila ang puntod na siyang dadalawan ni Jameson, inasisa ni Astrid ang nakasulat sa lapida nito. Emily P. Santillan, December 24, 1997, death, February 16, 20. Nahinto sa pagbabasa ng nakasulat sa lapida si Astrid nang biglang humarang sa harap niya si Jameson. What are you doing? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Jameson. Napalunok si Astrid dahil sa masamang tingin ng amo sa kanya. Wala po. Utal na sambit niya. Pasensya na po kung medyo chismosa ang dating pero sino po siya? Kapatid niyo po ba? She's my wife. Nanlaki ang mga mata ni Astrid dahil sa narinig. Ang bata niyo pong tingnan, sir. Ang agad niyo naman pong nabiyudo. Wala pang isang buwan ng mga anak siya ay bigla siyang nagkasakit. Hanggang sa tuluyan na niya akong iniwan. Sabi ng iba, nabinat daw. Kawawa naman po pala siya. Hindi niya man lang nakasama ng matagal ang anak niya. Sinabihan ko naman kasi siya na magpahinga na muna dahil kapapanganak pa lang. Kaso, hindi siya nakinig. Inabusan niya ang lakas niya. Wala na akong nagawa kasi nangyari na eh. Hinayaan ko na lang. Ang consistent yun naman po pala, sir. Wala nang mag-apply ako sa flower shop hanggang sa magsara kami. Bumibili na kayo sa amin ng bulaklak na ibibigay niyo sa kanya. Gustong gusto kasi ni Emily ang bulaklak kaya ibinangako ko sa kanya. Na linggo-linggo ko siyang dadalhan. Sa awa ng Diyos. Mahigit 3 taon na siyang wala pero hindi pa rin ako pumapalya na bigyan at dalawin siya. Habang nagkukwento, bumukas sa mukha ni Jameson ang lungkot. Ramdam ni Astrid ang pangungulila ng amo sa asawa. Huwag na po kayong malungkot, sir. May dahilan kung bakit siya maagang kinuha. Iba nga sa hardin, ang unang pinipitas ay yung pinakamaganda. Ganon din po sa buhay. Ang unang kinukuha ay yung pinakamabuti. Isipin niyo na lang po na nasa mas magandang lugar na siya. Doon po, masaya na't wala nang paghihirap. Sana nga masaya siya doon. Hindi na pinahaba pa ni Jameson ang kanilang usapan. Nagsimula na siyang sindihan ng 2 kandilang binili niya kasabay ng bulaklak bago sila pumasok sa loob ng sementeryo. Halos 1 oras ding nagstay sa tapat ng puntod ng yumaong asawa si Jameson. Nang matunaw ang kandilay, umalis na rin sila at dumiretso sa paboritong restaurant ni Jameson. Nag-take out lamang siya, dumiretso na rin pauwi. Makalipas ang ilang oras, napanganga si Astrid matapos masilayan ng bagarang mansyon ni Jameson. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ilibot ang dalawa niyang mata sa paligid ng mansyong iyon. Grabe naman po ang bahay niyo, Sir Jameson. Ang laki po. Malahotel sa laki. Ilan po ang kwarto sa loob niyan? 20 po ba? Dahil sa labis na tuwa, sunod-sunod na naging tanong ni Astrid habang patuloy na sinisipat
ang detalye ng mansyon ni Jameson. Let's go inside. Ipakikilala kita sa aalagaan mo. Matapos kunin ng susi at ang kanyang bag sa loob ng kotse, dumiretso na sa loob ng mansyon niya si Jameson. Sinundan naman siya ni Astrid na patuloy pa rin sa pagmamasid sa paligid. Nang tuluyang makapasok si Jameson sa loob ng mansyon niya, sinalubong siya ng kasama niya sa bahay na si Manang Mila na nag-aalaga sa anak niyang si Lucas. Buti naman po at dumating na kayo sa Jameson. Kanina pa po kayo hinahanap ng inyong... Natigilan sa pagsasalita si Mila nang mapansin ng babaeng nakatayo sa likod ng amo. Tinitigan niya ang mukha nito bago magtanong. May kasama po pala kayo, sir. Sino po siya? Siya na po ba ang bago mag-aalaga kay Lucas? Sunod-sunod na tanong ni Manang Mila. Patuloy pa rin niyang sinisipat si Astrid. Hindi naman po sa pag-aano, sir. Pero parang masyado pa po siyang bata para maging kasambahay. Parang high school pa lang niyang nahugot niya, sir. Saan niyo po ba yan nakilala? Dahil sa tinura ng matanda, napalingon si Jameson kay Astrid na ngayon ay tumatawa na marahil ay dahil sa narinig. Anong nakakatawa, Astrid? Nakataas ang isang kilin na tanong ni Jameson. Ilang taon po ba ako sa tingin niyo, Manang? Tumatawa pang tanong ni Astrid. Mukha po ba ako 16 years old? Bakit? Ilang taon ka na ba, iha? 26 na po ako, Manang. Sanay rin po akong mag-alaga ng mga bata. Kaya wala po kayong magiging problema sa akin. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Samantala, tumikim si Jameson bago magsalita. Oo nga pala, Manang. May in-order pala akong pagkain. Pakikuha mo na nga muna sa kotse at pagkain ka na para makakain na tayo. Tumango ang matanda kay Jameson bago sumagot. Sige po, sir. Ako na pong bahala. Dumiretso na sa parking lot ang matanda, habang si Jameson naman ay lumapit sa anak at tumalik sa noon nito. How are you, Lucas? Are you still mad at me? Ang bata naglalaro ay huminto sa kanyang ginagawa. Humarap siya sa ama at niyakap ito sa kanyang level. I've been looking for you since I woke up, Dad. Where did you go? I came to visit your mom, Lucas. You said you don't want to come with me. Did you change your mind? Tumango ang batang lalaki. Nang kumalas ito mula sa pagkakayakap sa ama, napansin nito ang babaeng nakatayo sa likod ng Daddy Jameson niya. Dad? Who is she? Lucas, meet Ate Astrid, your new nanny. She will take care of you from now on. Ngumiti si Astrid ngunit may agam-agam pa rin sa isip niya. Hindi niya maiwasang mabahala. Dahil ingresero ang batang aalagaan niya. Napapakamot na lang siya sa ulo habang iniisip kung paano niya kukunin ang loob nito, gayong baliko siya sa lingwaheng iyon. Hi, baby! Ani Astrid. Kumaway na lamang siya sa bata dahil wala na siyang ibang masabi. She's beautiful, Dad. Just like Mom in the picture. Be nice to Ate Astrid, okay? Hindi sumagot ang bata pero ngilitian nito si Astrid. Samantala, habang nag-uusap ang tatlo, sumigaw na si Manang Mila. Naihanda na niya ang pagkain binili ni Jameson kanina. Malaki-laki rin itong bahay ko, Astrid. Dapat ay maging pamilyar ka na dito dahil malikot itong anak ko. Nakikipag-hide and seek to sa mga nag-aalaga sa kanya, kaya dapat ay alam mo kung saan mo siya hahanapin. Ako na pong bahala, sir. Magpapatulong na lang din po ako kay Manang para mas makabisado ko kaagad ang bawat sulok ng bahay mo. Good. Tumango si Jameson bilang tugon. Wait lang po, Sir Jameson. May tanong ko lang po. Ang laki po kasi ng bahay niyo at si Manang pa lang ang nakikita kong kasambahay niyo. Wala na po ba kayong ibang kasambahay? Umiling si Jameson bago magsalita. May isa pang taga-laba pero 2 beses isang linggo lang yun kung pumunta dito. So, ibig sabihin si Manang Mila lang ang gumagawa ng lahat? Tumango bilang tugon si Jameson. High-tech naman na ang mga kagamitan dyan sa paglilinis.
Kahit ang washing machine, automatic na rin. Hindi nakakapagod ng trabaho dito dahil machine na ang kumikilos para sa kanila. Tsaka isa pa, bakit ka ba namumroblema? Si Lucas ang trabaho mo. Siya ang dahilan kaya ka nandito kaya dapat sa kanya ang focus mo. Alagaan mo siya mabuti dahil siya na lang ang meron ako. Hindi ko po pababayaan ang anak niyo, sir. Ako pong bahala sa kanya. Tumango na lamang si Jameson sa kanya. Nang marating nila ang kusina, inasikaso lamang ni Jameson ang anak. Ipinaghila niya ito ng upuan. Inalalayan niya ito at ipinwesto sa tabi niya. Matapos mag-asikaso sa pagkain, tumulong na sa pag-iimis si Astrid habang ang magama naman ay nagbabanding sa paglalaro ng games na kadalasan nilang nilalaro sa tuwing walang pasok si Jameson. Kinahapunan, pinasamahan ni Jameson si Astrid sa driver niya para kunin ang gamit nito sa bed space na inuupahan niya. Inalok kasi ito ni Jameson na magstay in na lang para mas matutukan ng kanyang anak. Isa pa, marami din namang kwarto sa nasabing bahay. Kaya mas mabuting doon na lamang manatili si Astrid para mas makatipid sa upa at iba pang gastos niya sa bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Astrid. Pasado 6:00 pa lamang ng umaga nang naalimpungatan siya kaya dumiretso bangon na siya para magtimpla ng kape. Good luck, Astrid. First day mo to, kaya dapat ibigay mo ang best mo sa trabaho. Tsaka para matuwa rin sa yung boss mo. Isa pa para mag-good shot ka rin kay Manang. Mukhang masungit yun eh. Habang kinakausap ni Astrid ang kanyang sarili, nakarinig siya ng mabigat na yabag mula sa kanyang likod. Umayos siya ng upo at saka dahan-dahang pinihit ang kanyang katawan. Paglingon niya, bumungad ang matandang nagkukusot pa ng kaliwang mata. Good morning, Manang! Pagbati ni Astrid. Kape po tayo, ano po ba gusto nyo at ititimpla ko kayo? Ako na, iha. Huwag mo na akong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Masungit na sambit ng matanda. Napakamot ng ulo si Astrid. Sa isip-isip niya, mukhang mahihirapan siyang palambutin nito dahil may taglay na kasungitan ng matanda. Pagkatapos mo yan punasan mo dyan at tigpitin mo na rin ang pinaggamitan mo. Total tulog pa naman ang aalagaan mo. Lumunok si Astrid at saka bumuntong hininga bago magsalita. Ako pong bahala, Manang. Malamig na ngumiti si Astrid sa matanda. Kahit mainit-init pa ang kape niya, ininom niya ito at inubos. Tsaka inayos lahat ng kanyang pinaggamitan bago magpaalam sa matanda at lisanin ng kusina. Nang makarating siya sa salas, sa pagmamadali hindi niya napansin na pababa ang amo niyang si Jameson. Nagkabanggaan tuloy sila at muntik na siyang matumba sa sahig. Ay, kabayo! Turan niya habang nakahawak sa magkabilang braso niya si Jameson. Ano nangyayari sa'yo? Bakit nagmamadali ka at hindi ka pa tumitingin sa dinadaanan mo? May humahabol ba sa'yo? Sunod-sunod ang naging tanong ni Jameson kay Astrid. Agad naman itong umayos ng tindig. Matapos makipag-eye contact sa amo niya. Sorry po, Sir Jameson. Bakit parang nagmamadali ka? May humahabol ba sa'yo? Wala naman po pero tinatakasan ko po si Manang. Si Manang? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Jameson. Bakit mo naman siya tinatakasan? May ginawa ka bang kalokohan? Umiling si Astrid bago sumagot. Wala po Oh, wala ka naman palang ginagawang kalokohan. So bakit ka tumatakbo? Sinungitan po kasi niya ako kanina nung nagkakapi ako eh. Natatakot po ako kay Manang. Parang ayaw niya po sa akin bilang tagapag-alaga ni Lucas. Bakit ka matatakot kay Manang? Ang bait-bait niyan. Ganun lang talaga siya kasi baguhan ka. Pero once na makuha mo na ang kiliti niya, tiyak na magkakasundo din kayo. Ganyan lang talaga siya. Mukhang masungit pero mabait yan. Kasambahin na namin yan mula pa nung una kaming magsama ni Emily hanggang sa ikasal kami. At magkaroon ng anak. Ibig sabihin, tumanda na po siya sa inyo? Tumango bilang tagon si Jameson.
Ang galing. Sana ako rin po. Hanggang sa paglaki ni Lucas ako rin ang mag-alaga sa kanya hanggang sa makapangasawa siya. Malalaman. Basta sa ngayon, unahin mo munang makasundo si Manang Mila. Dahil kay Lucas wala ka namang problema. Bata pa yon. Madali pang makuha ang loob. Si Manang, mukhang seryoso siya sa pagsasingit sa'yo. Ngumisi si Jameson matapos magsalita. Kumamot naman sa kanyang ulo si Astrid habang napapatawan na rin. Paano po ba kasi mahuli ang kiliti ni Manang? Ang sungit-sungit niya sa akin. Parang, parang siya yung nanay ko. Parang laging mainit ang ulo. Hayaan mo, tuturuan kita kung paano mapalambot ang puso ni Manang. Madali lang yan, basta pagtyagan mo lang. Sige, Sarah. Sabi mo yan. Oo. Ituturo ko sa'yo mga tips para mapabait si Manang. Tinuro ko rin to sa mga dating nag-alaga kay Lucas. Pero sa susunod na natin yun, pag-usapan. Puntahan mo na muna ang anak ko sa kwarto niya dahil malapit nang gumising yun. Asikasuhin mo muna. Mag-aasikaso na rin muna ako dahil may trabaho pa ako. Tumango na lamang si Astrid. Nagpaalam siya kay Jameson bago diretsong tumbukin ang kwarto ng batang paslit na noong oras na yon ay natutulog pa. Nang marating niya ang naturang kwarto, kumatok muna siya bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. Nang mabuksan niya ang pinto, sumilay ang nakangiting si Lucas na nakaupo sa kama at nakatingin sa kanya habang may ngiti sa labi. Good morning, Yaya Astrid. Magandang umaga po sa'yo. Nang marinig na nagtatagalog pala si Lucas, napangiti si Astrid. Pumasok siya sa loob ng kwarto at iniawang ang pinto bago tabihan sa kamang kanyang alaga. Good morning, Pogi. Marunong ka palang magtagalog. Opo, nakangiting sagot ng bata. Tagalog ang salita ng mga nigalaga sa akin. Si Daddy lang naman ang English kaya alam ko pa kung paano magsalita ng parehong Tagalog at English. Nako, buti naman kung ganon. Akala ko dudugo na ang inong ko kapag kinakausap kita. Hindi sumagot si Lucas. Tinawanan lamang niya ang sinabi ng tagapag-alaga niya. Bangon ka na. Mag-brush ka na ng teeth mo. Pwedeng later na, Yaya Astrid. Dito muna tayo. Kwentuhan mo muna ako. Ano namang gusto mong ikwento ko sa'yo? Bedtime story ba? Kahit ano po about sa family mo, I think. Para naman po mas makilala kita ng lubusan. Alam mo, Lucas, ulilan na ako sa mga magulang. Mga tiyahin ko lang ang nag-aalaga sa akin. 16 ako nung lumawas ako para magtrabaho sa flower shop. Pero doon ko nakilala ang daddy mo dahil suki ko siya doon. Bumili siya sa amin ng bulaklak na binibigay niya sa mami mo. Ano po yung 16, Yaya? Ngayon ko lang po narinig ang salitang yon. Ay, 16 yon, Lucas. Yun ang edad ko bagong lumuwas dito para magtrabaho. Ganun po ba, Yaya? Ako po kaya? Kapag nag-16 na po ako, magtatrabaho na po ako? Hindi mangyayari ang iniisip mo, Lucas. Dahil nandiyan naman yung daddy mo. 10 beses na kaya kanyang pag-aralin o higit pa nga. Sa yaman ng daddy mo, kayang-kaya kanyang suportahan. Hindi gaya ko. Nawala ng mga magulang kaya nang makatapos ako ng high school, hindi na ako nagkolehiyo. Dumiretso na ako sa pagtatrabaho para suportahan ng sarili ko. Kawawa ka naman po pala, Yaya. Sasabihin ko nga kay daddy na bigyan ka ng maraming pera para hindi ka nakawawa. Umiling si Astrid. Kamot ulo siyang natatawa dahil sa tinura ng batang paslit na wala pang kabuang-buang sa buhay. Napakahirap na wala ng magulang. Kaya ikaw, naswerte ka pa rin kasi nandiyan pa ang daddy mo. Palagi mong iparamdam sa kanya na mahal mo siya. Opo, Yaya. Alam ko naman po yun. Palagoy ko rin naman pong sinasabi kay daddy na mahal ko siya. Mas maganda nga po sana kung nandito din si Mami. Kaya lang maaga naman po siyang kinuha. Miss mo na siguro ang Mami mo, no? Ako kasi, miss na miss ko na rin ang Mami at Daddy ko. Miss na miss ko na ang mga magulang ko.
Hindi ko po nakita si Mami mula pa nung baby ako. Kaya siguro hindi gaano nagugulila sa kanya pero alam mo, Yaya, minsan, naiisip ko din kung ano po bang pakiramdam ng alagaan ng isang ina. Hayaan mo. Ipaparamdam ko sa iyo ang alaga ng isang ina. Nginitian ni Astrid si Lucas. Hinawakan niya ang ulo nito at ginulo ang buhok ng batang paslit. Tara na, mag-brush ka na ng teeth mo para makakain ka na ng breakfast. Tumayo na si Astrid. Nang tumayo na rin si Lucas ay inayos muna niya ang kama nito bago hawakan ang kamay ng bata at alalayan patungo sa CR na naroon lang din naman sa kwarto ng bata. Makalipas ang ilang minuto, anong gusto mong kainin ipagluluto kita? Suggest na huwag mong pakialaman ng kusina. Nagkatinginan si Astrid at si Lucas nang biglang may magsalita sa kalagitnaan ng pag-uusap nila. Paglingon niya, nakita niya ang amo na nag-aayos ng kanyang collar. Nakakagulat naman po kayo, Sir Jameson. Bigla-bigla na lang po kayo nagsasalita dyan. Nakapag-prepare na si Manang ng agahan. May pancake doon at hot chocolate for Lucas. May bacon rin, hot dogs, eggs, and fried rice. Mamili ka na lang ng gusto niyong kainin. Basta wag na wag ka magluluto dahil gusto ni Manang na siya ang gumagawa nun. Ay, ganun po ba, sir? Akala ko po kasama sa trabaho ko ang ipagluto si Lucas. Buti po at sinabi niyo kaagad. Lucas, anak, magpakabait ka sa Yaya Astrid mo, ha? Huwag kang magpapasaway sa kanya. Turuan mo siya ng mga nilalaro natin para may mapaglibangan kayo. Lumapit si Jameson sa kanyang anak. Iniluhad niya ang isang tuhod sa sahig at saka hinaplos ang pisngi ng bata. Be nice to your new nanny, okay? Don't be a hard-headed kid. Your mom might get mad at you. Don't worry, Dad. I'll be nice to her. We'll play all day until she gets tired of me. Ngumiti ng pagkalaki-laki si Lucas. Sandali niyang sinulapan si Astrid bago muling ibalik ang tingin sa ama. Dad, may I request? Of course, what do you want? Buy me fries, sundae, and pizza. Yaya, Astrid, and I will eat all of that once you come back from work. Okay, no problem. Humalik na si Jameson sa noon ni Lucas. Saka siya dahan-dahang tumayo at humarap kay Astrid. Ikaw nang bahala sa anak ko, ah. Kapag may kailangan ka, tumawag ka lang. May number ako sa loob ng drawer ni Lucas. Kunin mo na lang. Sige po, sir. Ako na pong bahala sa batang pogi na to. Matapos magsalita ay dumikit si Astrid sa bata. Inakbayan niya ito at hinimas ang buhok nito. Bumaba na rin sila sa kusina para mag-agahan. Kain na po tayo, Manang. Alok ni Astrid sa nag-aasikasong matanda. Narinig naman ng Mila ang tinuran ni Astrid pero hindi niya ito pinansin. Samantalang nakiramdam naman sa dalawa si Lucas. Nang mapagtanto ng bata na hindi iniimik ng matanda ang kanyang yaya, sinita niya ito. Manang Mila, Yaya Astrid was talking to you. Why are you ignoring her? Tanong ng batang paslit. Lucas, I'm not ignoring her. It's just that I don't hear what she said. Apologies to her. Lumunok si Astrid nang makita niya ang tila matalim na tingin ng matanda. Siya na ang nagsalita. It's okay, Lucas. Manang is very busy. That is why she didn't hear what I told her. Kalmado pang sambit ni Astrid. Tumango siya sa matanda at humingi ng tawad dito. Kumain na tayo, Lucas. Baka mapagalitan tayo ng daddy mo. Pinapili ni Astrid si Lucas sa nais nitong kainin. Pinagsilbihan niya ito at ibinigay ang lahat ng hiling nito. Nang matapos kumain ng dalawa, inayos muna ni Astrid ang kanilang pinagamitan bago sila nagdiretso ng playroom para maglaro. Maghapong walang tigil na naglaro si Astrid at si Lucas. Walang pagsidlan ang saya ng batang paslit habang sinusulit ang maghapong
Walang tigil na laro kasama ang bagong yaya niya. Kinagabihan, Astrid, wake up! Bulong ni Jameson habang kinakalabit ang braso ng tagapag-alaga ng kanyang anak na nakatulog na sa tabi nito. Astrid! Ilang minuto ring makailang ulit na tinapik ni Jameson ang balikat ni Astrid bago ito tuluyang magising. Nang makita ang mukha ng amo pagdilat niya, marahan at maingat na bumangon si Astrid. Lumunok siya bago tumungo sa biudong amo. Paumanhin po, Sir Jameson. Nakatulog na po pala ako habang pinapatulog ko si Lucas. Bago magsalita, tinapunan muna ng tingin ni Jameson ang kanyang anak. Napangiti siya at naibsan ang pagod niya sa maghapon habang tinitingnan ang anak na payapang natutulog habang maaliwalas sa mukha. Sa labas na tayo mag-usap. Baka magising pa ang anak ko. Mahimbing na po ang tulog niyan. Paniguradong bukas na po yan gigising. Tumungo si Jameson. Hindi na siya nagsalita pa. Pagkos ay dumiretso na palabas ng kwarto ng kanyang anak. Samantala, sinundan naman ni Astrid ang amo niya. Nagtungo ito sa balcony sa second floor na may nakapwestong coffee table na pangdalawahan. Pwede pong hindi pa tapos sa kanyang sinasabi si Astrid nang magsalita ang biyudong amo niya na nakatanaw sa mga bituin sa langit. Bago ka maupo, ipagtimpla mo muna ako ng kape. Magtimpla ka na rin ng kahit anong gusto mo. Tumungo si Astrid bilang paggalang bago siya dumiretso sa kusina. Nang marating ni Astrid ang kusina, sumilip muna siya sa maid's quarter para silipin kung gising pa ang matandang katiwala ni Jameson. Balak niya kasi itong alokin na rin ng kape. Nang masilip niya at makumpirmang mahimbing na rin itong natutulog, gaya ng kanyang alaga, tahimik niyang nilisan ng maid's quarter at isinigawa na ang kanyang pakay sa kusina. Matapos magtimpla at magpalaman na rin ng tinapay, inakyat na ni Astrid yun sa pwestong kinaroroonan ni Jameson. Kape na po tayo, sir. Ani Astrid matapos ilapag ang tray na bitbit niya. Hindi umimik si Jameson. Kinuha lamang niya ang kapeng para sa kanya at saka ito ininom kahit mainit-init pa. Pinakiramdaman lamang ni Astrid ang sitwasyon. Nang maramdaman niyang easy to reach ang amo, sinimulan na niya itong usisain ng mga bagay-bagay. Ang ganda naman po dito, Sir Jameson. Dito po ba kayo madalas tumambay? Ang ganda po kasi ng view kapag nakaupo dito. Ang presko pa po ng hangin. Hindi naman ako mahilig magkape dito noon. Hindi nga ako pumapesto dito. Kahit na may ganito ang bahay ko. Hindi naman kasi ako mahilig mag-unwind tapos sa ganitong sitwasyon pa. Nagbago lang talaga ang lahat nang makilala ko si Emily. Mahilig kasi siyang magkape. Mahilig pa siyang mag-sightseeing kaya palagi ko siyang sinasamahan hanggang sa masanay na rin ako. Kaya po pala, kahit wala na siya, ginagawa niyo pa rin po mga bagay na ginagawa niya noon. Ngumiti si Astrid habang nakatingin kay Jameson na nakatanaw sa labas. Hanggang ngayon, bukang bibig niyo pa rin po ang inyong asawa. Damang-dama ko po sa inyo na mahal niyo pa rin siya kahit pa ilang taon na siyang wala. Hindi naman nagbago ang pagmamahal ko para kay Emily. Wala umpisa hanggang sa ngayon. Siya pa rin talaga. Ang swerte naman po ni Ma'am Emily. May taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngumiti ng mapait si Astrid. Matapos na magsalita, kinuha niya ang mug niya at humigop dito. Bakit? Hindi mo pa ba nararanasan ng ma-inlove? Umiling si Astrid bilang tugon. Balay mo. One of these days, ma-inlove ka at maranasan mo rin yung genuine love na mararanasan ni Emily. Baka bukas, baka lawa, o baka nga nakilala mo na ang lalaking magmamahal ng totoo sa'yo. Parang hindi pa po yata ako handa sa mga ganyan, Sir Jameson. Sarado pa po ang puso ko sa tusong pagmamahal na yan. Ngumisi si Jameson.
Napailing siya habang nakatingin kay Astrid na ngayon ay pinipiga ang tinapay na mayroong palaman. Hindi mo mapipili ang puso mong magmahal. Sabi nga sa kanta, di ba? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Alam ko po yun, pero hanggat maaari, sana'y wag mo na mangyari dahil ayoko pa talaga. Hindi pa ako handa, tsaka wala pa rin naman akong may pagmamalaki. Kailangan pa ba nun? Si Emily noon, walang-wala rin siya noon, kaya kahit simpleng bagay lang, mabilis na niyang ma-appreciate. Yun ang isa sa nagustuhan ko sa kanya eh. Marunong siya makontento sa mga bagay na mayroon siya. Tipong kapag binigyan mo yun ng 20 pesos na sorbetes, walang sawa na siya magpapasalamat sa'yo. Sayang nga, hindi mo siya nakilala. Baka magkakasundo pa naman kayo. Sayang nga po, pero di bale. Ako nang bahala sa anak niya. Aalagaan at mamahalin ko si Lucas. Safe po siya sa akin. Ngumiti si Jameson. Ininom niya ang natitirang kape sa tasa niya at saka tumayo. Magpapahinga na ako. Maaga pa kasi ako bukas. Ikaw nang bahala dyan. Pasuyo na lang para hindi na magalit si Manang. Alam mo namang, menopause na yun, kaya mainitin ang ulo. Ako na pong bahala dito. Nagpahinga na po kayo. Naglakad na palayo si Jameson. Sandali siyang pumasok sa kwarto ng anak bago pumunta sa kwarto niya. Samantala, inasikaso muna ni Astrid ang lahat ng kanyang pinaggamitan bago siya nagtungo sa maid's quarter upang doon ay magpahinga na. Kinabukasan, ganun muli ang ginawa ni Astrid. Inalagaan niya si Lucas, higit pa sa tamang paraan ng pag-aalaga na alam niya. Tinuturuan niya rin ito ng mga aral sa buhay na natutunan niya sa paglipas ng panahon. Makalipas ang mahigit 1 buwan, napabalik ko si Astrid sa higaan ng malimpungatan siya dahil narinig ang boses ng batang paslit na inaalagaan niya. Yaya Astrid, wake up na! Tura ni Lucas habang inaalog ang katawan ng yaya niya. Matapos mahulog sa kama, agad na nagising ang diwa ni Astrid. Mabilis siyang tumayo at hinihimas ang ulo ng batang paslit. Ginulat mo naman ako, Lucas. Nahulog tuloy ako sa kama. Sorry, Yaya. Di ko po sinasadya. Bakit ang aga mo nagising? At tsaka paano ka nakababa sa hagdan? Hindi ba't kabilin-bilin ka ng daddy mo na huwag kang bababa sa hagdanan mag-isa? Baka mamaya mahulog ka. Yaya, don't worry. Kasama ko pa naman po si daddy sa pagbaba sa hagdan. Pinuhat niya pa nga po ako. Nagkusot ng mata si Astrid. Tinapunan niya ng tingin ang wall clock na nakasapit sa itaas ng pintuan. Pasado 6:00 pa lang ng umaga. Bakit ang aga mo naman gumising? Tsaka, nasan si Manang Mila? Baka mapagalitan na naman ako noon at baka sabihin, tanghali na naman akong gumising. Nagluluto po si Manang sa kusina. Kasama na po si Daddy nung umalis ako doon. Sandali, alam ba ng daddy mo na pinuntahan mo ko dito? Baka mapagilitan tayo pareho. Hindi na nagsalita si Lucas. Tiningnan lamang niya ang yaya niya habang tumatawa. Diyos ko, kung bata ka, sandali nga. Maghihilamos lang ako at magsisipilyo bago tayo lumabas doon. Bago tuluyang pumasok sa CR ng maid's quarter si Astrid, muli niyang kinilog ang batang paslit na ngayon ay nakaupo sa kama ni Astrid at naghihintay sa kanya. Ikaw, Lucas, nakapag-brush ka na ba ng teeth mo? Tumango bilang tugon ng bata. Si Daddy po ang kasama ko mag-brush ng teeth. Kanina pa po ako gising, Yaya. Sure ka, ha? Opo, Yaya. Sige na po. Mag-asikaso ka na po para mapuntahan din natin si Daddy. Marami po siyang pinaprepare today. Masasarap po yon. Lahat paborito ni Mami. Nais pa sanang usisahin ni Astrid ang bata. Kaya lamang ay naiihi na siya kaya't nagpaalam muna siya sa batang pastit at nagbilin. Diyan ka lang ha. Huwag kang malikot dyan. Saglit lang si Yaya. Nagmadali na pagpasok sa CR si Astrid. Lahat ng pakay na sa loob ay mabilis niyang ginawa para mapuntahan na niya ang kanyang alaga.
Makalipas ang ilang minuto, "Tara na Lucas, puntahan na natin ang daddy mo." Naglakad si Astrid palapit sa bata. Inalalayan niya ito pababa sa kama. Sandaling inayos ni Astrid ang pinaghigaan niya bago nila nilisan ng maid's quarter. Pagdating nila sa kusina, naabutan nila si Jameson na nagdi-design ng cupcake sa may gawing lamesa habang nakasuot ng apron. Samantalang si Manang Mila naman ay naghihiwa ng ingredients para sa dish na lulutuin niya. "Daddy!" Napatingin si Jameson matapos marinig ang boses ng anak. "I knew it. Sabi na nga ba, pinuntahan mo na naman ang yaya mo. Alam na alam ko na talagang kung saan ka pupunta kapag nawawala ka. Kaya hindi na kita hinahanap eh." Ngumisi ang batang paslit. Nakahawak pa rin siya sa kamay ni Astrid. "Ginising ko lang naman po si Yaya para may katulong po kayo sa pagluluto." "Sus, alam ko namang gusto mo lang na makipag-play sa yaya mo kaya ginising mo na siya kahit pa mahimbing pa siyang natutulog." "Daddy naman, ang aasar ka na po." Kumamot sa ulo ang bata. Tumawa lamang si Astrid. Nilibot niya at sinipat ang mga pagkaing hinahanda ni na Jameson. "Sir Jameson, ano pong meron? Parang marami po yata kayong niluluto ngayon. Tsaka first time ko po kayong makita na nagpe-prepare dito sa kusina. May isa-celebrate po ba tayo?" Oo." Sandaling huminto si Jameson sa pagsasalita. Ginawa niya kasing pulido ang toppings ng cupcake na nilalagyan niya ng pang-ibabaw, kaya si Manang Mila na mismo ang sumagot para sa kanya. "Birthday ni Ma'am Emily ngayon. Lahat ng niluluto namin dadalhin niyan lahat sa sementeryo at doon kakainin." "Ay, ganun po ba? Tradisyon na namin ginagawa yan magmula pa na mawala si Emily. Lahat ng paborito niya, niluluto namin at tinadala sa kanya." "Grabe naman po. Kung ako si Ma'am Emily, ako na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Mararanasan mo yan kapag nagmahal ka ng lalaking mas mahal ka. Kesa mas mahal mo, tingnan mo tong si Sir Jameson. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumukupas ang pagmamahal niya para kay Ma'am Emily. Kahit pa matagal na itong patay, ganong pagmamahal ang hanapin mo." Dahil sa tinura ng matanda, napangiti si Jameson. Natuwa itong hindi sinungitan ng matanda ang tagapag-alaga ng kanyang anak. "Hindi ko po kakalimutan yung payo nyo, Manang. Pero matanong ko lang po kayo, kayo po ba, naranasan nyo na po bang magmahal? Nasaan po ang pamilya nyo? Wala po ba kayong asawa at tsaka anak? Sa mahigit 1 buwan po kasing pagtatrabaho ko dito, ni minsan hindi ko pa po makitang may tinawagan kayo. Kahit dumalaw po dito, wala po." Tinapunan ni Astrid ng tingin ng matanda. Pinakiramdaman niya ang ekspresyon nito dahil iniiwasan niyang uminit ang ulo nito at baka mapagalitan na naman siya nang wala sa oras. "Huwag po kayong magalit, Manang. Nagtatanong lang po ako." Hinapa ni Jameson ang sitwasyon. Handa siyang pumagitna kung sakaling magtalo ang dalawa. Bumuntong hininga si Manang. Tumikim siya bago magsalita. "Nagkaroon ako ng anak. Babae siyang ubod ng ganda kagaya mo. Pero namatay siya dahil sa sunog na epekto ng kapabayan ng dati kong asawa. Siguro nabuhay siya, kay edad mo na." "Hala, condolence po." "Wala nang asawa yung si Manang dahil hiniwalayan na siya. Maraming taon na ang nagdaan kaya pinauna rin niya na salimot ang kanyang dating asawa. Alam mo ba, tinuring niyang anak si Emily dahil ulila rin si Emily kagaya mo. Kaya lang, maaga rin naman kinuha ng langit ang asawa ko." Sorry to hear that po, Manang. Isa yan sa dahilan kaya mas ginusto kong sungit-sungitan ka kaya ito, kesa mapalapit sa'yo. Tatakot ako na baka mapamahal ka sa akin tapos bandang huli umalis ka din." Naantig ang puso ni Astrid dahil sa tinura ng matanda. Ngayon ay nauunawaan niya
ang tunay na dahilan kung bakit ang sungit-sungit sa kanya nito. Kahit pa, wala naman siyang ginagawang masama. At awarin mo sana ako kung ganon kita tinrato. Ayoko lang na papalapit sa'yo tapos bandang huli. Umalis ka na rin dito. Ngumiti si Astrid habang may pumapatak na luha sa magkabila niyang mata. Binitawan niyang sandali ang kamay ng batang paslit at saka nagyakad palapit kay Manang at niyakap ito mula sa likod nito. Huwag kang mag-alala, Manang. Hindi ako aalis. Kahit lumaki na si Lucas at magkaroon na siya ng bagong mami na mag-aalaga sa kanya, hihilingin ko kay Sir Jameson na wag akong tanggalin sa trabaho. Pwede naman po yun, Sir Jameson, di ba? Agad na ibinaling ni Jameson ang tingin kay Astrid matapos marinig ang sinabi nito. Wala namang problema sa akin. Tumatanda rin naman si Manang. Kailangan na talaga niya makakasama niyang tutulong sa kanya sa gawain. Wala pong problema sa akin, Sir Jameson. Tutulong-tulungan ko po siya kapag tulog si Lucas or kapag hindi po kami nagpe-play. Ano ka ba? Okay lang ako. Ang trabaho mo ay alagaan si Lucas. Mag-stick ka doon. Huwag mong problemahin ang gawaing bahay dahil kayang-kaya ko yun. Edad ko lang ang tumatanda pero malakas pa ang pangangatawan ko. Kayang-kaya ko pa ang gawaing bahay. Willing po akong mag-stick ka kay Lucas. Ako sa gawaing bahay, ikaw kay Lucas. Huwag ka na makipagtalo. Yon ang trabahong inaplayan mo kaya yun ang tsapagin mo. Nagtinginan si Jameson at si Astrid. Agad namang iniwas ni Astrid ang kanyang tingin sa amo at ibinaling ang tingin kay Lucas na ngayon ay madungis na ang mukha dahil sa kinakain nitong frosted cupcakes na si Jameson mismo ang gumawa. Ang dungis mo na, Lucas. Ubusin mo muna yan at paliliguan na kita. I'm not yet finished, Yaya. Let me finish my cupcake. He's right. Let him eat and enjoy his food. Minsan lang naman yan. Tumingin si Astrid kay Lucas bago magsalita. Sige na nga. Kain ka muna dyan tapos papaliguan na lang kita kapag tapos ka na. Thanks, Yaya. Nakangiting sambit ni Lucas habang ini-enjoy ang kinakain niya. Ikaw din, Astrid. Kumain ka na rin dyan. Sabayan mo na ang alaga mo. Kayo po ni Manang, kumain na po ba kayo? Kumain na kami, kaya kumain ka na dyan. Tumango si Astrid sa kasya na may linang kakainin sa umagang iwan. Nang matapos sa pagluluto, isa-isa nang nilagay sa sasakyan ni Manang Mila at ni Astrid ang mga pagkaing dadalhin nila sa sementeryo. Balak nilang mag-picnic doon, gaya na nakagawian nilang gawin sa tuwing kaarawan ni Emily. Makalipas ang 2 oras, tsak na masayang-masaya si Ma'am Emily kung nasan man siya ngayon dahil hindi niyo po nakalimutan ang birthday niya. Alam niya yan. Never ko nakalimutan ang birthday niya. Nang buhay pa nga siya, ako ang palaging bumabati sa kanya. With matching flowers and surprise pa yun, ha? Kaingit naman po. Wika ni Astrid sabay tawa. Ikaw, kailan ang birthday mo para mapagandaan din natin? Siyempre, dito din natin sa celebrate yun para kasama natin si Emily. Matagal pa naman po, sir. 2 months from now. Basta isa-celebrate natin yan. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Tumango bilang tugon habang nakangiti si Astrid. Si Lucas, malapit na rin ang birthday niya. Malapit na rin siyang pumasok sa daycare. Hala, nakakatuwa naman. Naihahatid sa Luna ako sa school. Ikukuha ko siya ng sarili niyang kotse. Ikukuha ko rin siya ng sariling driver para hindi niyo na kailangan mag-commute. Sige po, sir. Mas better nga po yun kesa mag-commute kami. Hindi pa naman po yata sanay si Lucas sa ganon. Hindi ko rin naman hahayaan na mag-commute ang anak ko. Para saan pang nagsusumikap ako sa buhay kung hindi ko naman ipaparana sa kanya lahat ng pinagtrabahuan ko. Isa pa, kaya ko namang ibigay sa kanyang lahat. Nag-iisang anak ko lang din naman siya kaya kung ano ang sa akin, yun din ang kanya. Wala akong dapat ipagdamot. Habang nasa kalagitnaan ng seryosong pag-uusap si Jameson at si Astrid, sumingit sa kanila si Lucas.
Umupo pa ang batang paslit sa gitna ng dalawang nakaupo hindi kalayuan sa isa't isa. Ano pong pinag-uusapan niyo ni Yaya Astrid, Daddy? Mukhang seryoso po. Ayos lang po ba kayo? Okay lang naman kami ni Yaya mo, anak. Pinag-uusapan lang namin ang nalalapit na pagpasok mo sa school. Pati ang birthday mo, pinag-uusapan na rin namin. Birthday ko po? Oo, anak. Ano bang gusto mong mangyari sa birthday mo? Gusto mo ba ng bonggang birthday party? Umiling ang batang paslit bago sumagot. Manood na lang po tayo, Dad. Doon po sa malaking TV. Nakikita ko po yan sa mga clips na pinapanood ko sa internet. Nanonood po sila sa ganun. Oh, cinema. Sige. After natin kumain kasama ang mami mo, pupunta tayo sa mga mall. Manonood tayo ng sine, papasok sa mga playground at kakain tayo sa labas. Ano pong gusto mo? Toys? May gusto ka? Bibili tayo. Gagawin natin lahat ng gusto mo. Sandaling tumahimik ang bata. Nag-isip siya ng isasagot ka sa ama. Gusto ko pong ipag-shopping si Yaya Astrid. Puro luma na po kasi ang mga damit niya. Yung iba po butas-butas na. Bilhan naman po natin siya para hindi po siya nakakawawa. Nagtawanan ng lahat dahil sa tinura ng batang paslit. Lalo na nang ituro ni Lucas ang maliit na butas sa may bandang balikat ni Astrid. Ito po dado butas na po. Napakamot sa ulo si Astrid. Ikaw talagang bata ka. Nakakahiya. Ginulo ni Astrid ang buhok ng alaga niya. Hindi pa naman ganun kaluma yung damit ni Yaya. Pwede pa to. Sige na. Next week, bibili natin ng mga gamit ang Yaya Astrid mo. Pati na rin si Manang. Sa ngayon palipasin muna natin ang birthday ng mami mo. Baka magalit yun sa atin kapag mas pinili nating maglakwatsa kaysa makasama siya. Ngumiti ng pagkalaki-laki si Lucas. Saka siya yumakap sa kanyang ama ng mahigpit. Thank you, Daddy. I love you. Hinalikan ni Jameson ang noo ng anak niya. I love you more than you know. Mas hinigpitan pa ni Jameson ang yakap sa anak hanggang sa ito na mismo ang nagkusang kumalas mula sa mahigpit na yakap ng kanyang ama. Masyado na tayong emosyonal. Kumain na nga lang tayong muli para kumain din si Emily. Ayaw nun nang nag-uusap habang kumakain. Oo nga pala. Sige na, kumain na tayo. Baka pingutin pa tayo ni Emily kapag pinalamig at pinaghintay pa natin ang pagkain. Kahit mga busog pa dahil halos kakakain pa lang, kumain pa rin ang lahat. Nag-alok at nagbigay rin sila sa sepulturero na dumaan sa pwesto nila. Kinahapunan, pagod na umuwi sina Jameson, pero kahit na ganoon, masaya naman sila dahil na-celebrate at na-arouse nila ang birthday ng yumaong asawa. Sa pagdaan ng mga araw, lalong napalapit si Astrid sa batang inaalagaan niya. Umabot na rin sa point na naiiyak siya at nag-aalaga ng sobra kapag nagkakasakit ito. O di kaya naman kapag may iniinda ito sa katawan. Pansin ni Jameson ang pagiging sobrang maalaga ni Astrid. Laking pasasalamat niya dahil tinuturing nitong anak si Lucas. Panatag na rin ang loob niyang hindi pababayaan ni Astrid ang kanyang anak dahil puro mabuti ang pinapakita nito sa kanyang anak. Makalipas ang 2 buwan. Yaya Astrid, wake up! Daddy and I have a surprise for you. Sigaw ni Lucas habang inaalog-alog ang balikat ng yaya niya. Here we go again, Lucas. It's too early. Tumingin si Astrid sa wristwatch niya. Mag-aalas 6 pa lamang ng umaga. Don't close your eyes again. Yaya Astrid, you will receive the best gift you'll ever have today. Tumikim si Astrid. Medyo inaantok pa siya dahil napuyat siya sa panonood sa cellphone kagabi. Patapos magkusot ng mata, dumilat na si Astrid. Bumungad sa kanya ang batang paslit na nakaupo sa kama sa tabi niya, habang si Jameson ay may hawak na bouquet at isang box ng cake ang laman. Happy birthday, Astrid!
Nakangiting sampit ni Jameson. Humakbang siya palapit kay Astrid, kaya agad itong tumayo sa higaan dahil ipinatong ni Jameson ang mga hawak niya sa kama. Oh, manang, kakuntsaba ka rin nila? Ani Astrid nang makita ang matanda na may hawak ng mga lobo at banner na may nakasulat na Happy Birthday. Happy Birthday, Astrid! Pinalo talaga namin na gumising na maaga para masurpresa ka. Nagustuhan mo ba ang ginawa namin? Mangiyak-ngiyak na gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Astrid. Walang pagsidla ng saya niya. Noong sandaling iyon, kaya wala siyang masabi. You're crying, Yaya? Are you okay? Tanong ng batang paslit na inilapit ang kanyang kamay sa pisngi ng kanyang yaya para punasan ng luha sa magkabilang pisngi nito. Hindi ka po ba masaya sa surprise namin? Hindi ka agad sumagot si Astrid. Mangiyak-ngiyak niyang nginitian si Lucas saka hinaplos ang pisngi nito. Masaya ako, Lucas. Masayang masaya. Habang hawak ang bulaklak na bigay ni Jameson, hindi mapigilan ni Astrid ang lumuha. Hindi siya makapaniwalang sa tagal ng pagtatrabaho niya sa flower shop. Ngayon lang siya nabigyan ng bulaklak. Sa tinigal-tagal ko ng nagtatrabaho sa flower shop, never pa akong nakatanggap nito. Umiiyak niyang wika. Labis ang pasasalamat niya kay Jameson, kaya niyakap niya ito. Inago niyo po ang buhay ko. Sabi pa niya habang si Lucas ay kinikilig sa tagpo sa pagitan ng ama at ng kanyang yaya. Ay, si Daddy at si Yaya. Nakangiting komento ni Lucas. Matapos sa nakakaantig na sandali, binigyan ni Lucas si Astrid ng pink na damit bilang birthday gift. Tuwang-tuwa si Astrid sa regalo at mas lalong napangiti si Lucas na makita niyang bagay ito kay Yaya. Si Daddy, I told you. Pagbibida ni Lucas. Napansin niya nakatitig si Jameson kay Astrid kaya agad niyang tinukso ito. Sa kabila ng panunukso, nagpatuloy ang araw ng mag-anak. Kasama si Manang Mila upang ipagdiwag ang birthday ni Astrid at bisitahin ang puntod ni Emily, ang yumawang asawa ni Jameson. Habang nagmamaneho si Jameson, hindi niya mapigilan ang lumikha ng koneksyon sa damdamin niya para kay Astrid. Sa isang di inaasahang sandali, hinalikan niya ito, dahilan upang magkalit si Astrid. Bakit niyo po ko hinalikan? Yun po ang first kiss ko. Galit na sigaw ni Astrid. Sinubukan ni Jameson ipaliwanag ang sarili. Hindi ko napigilan, Astrid. Patawarin mo ko. Ngunit mas pinili ni Astrid na umalis. Habang nag-iisa, sinisi ni Jameson ang sarili. Puno ng pagsisisi at tanong kung paano siya nagpadala sa damdamin. Kinabukasan, ramdam ang awkwardness kina Astrid at Jameson matapos ang halik na hindi inaasahan. Ngunit desidido si Jameson na ayusin ang lahat. I like you, Astrid. Tapat niyang pahayag. Ipinagtapat niya nga may nararamdaman na siya para kay Astrid. At kahit di niya alam kung kailan ito nagsimula, alam niyang totoo ito. Nabulaga si Astrid, lalo na nang marinigang. Nakapagpaalam na ako kay Emily. Nagsabi na ako sa kanya na nililigawan kita. Hindi agad siya sumagot ngunit tiniyak niya na hindi siya magre-resign. Dahil napalapit na rin siya kay Lucas. Mula noon naging bukas na si Jameson sa lahat tungkol sa panliligaw niya. Pinalipat pa niya si Astrid mula sa maid's quarter patungong guest room. Sa paglipas ng 2 buwan, unti-unting nahulog din ang loob ni Astrid kay Jameson. Sa mismong kaarawan ni Lucas, sinagot niya ito. May mami na ulit ako! Sigaw ng batang tuwang-tuwa. Tinukso pa nito ang ama. So kailan mo po pakakasalan si Mami Astrid? Naikinatawa ng lahat. Puno ng ligaya at kilig ang buong pamilya. Lalo na't naging parte na talaga si Astrid ng kanilang mundo. Isang linggo matapos ang kaarawan, dinala ni Jameson si Astrid sa isang hardin at doon siya nag-propose. How can I say no to the man who made me believe I deserve to be loved?
Emosyonal na sagot ni Astrid habang umiiyak sa tuwa. Tinanggap niya ang singsing, sabay yakap kay Jameson. Siguro nga tinadhana na magkita tayo. Wika pa niya. Sa huli nagtagpo ang dalawang pusong parehong sugatan noon. Ngunit ngayon ay handa ng magmahal muli. Kasama si Lucas na pinagbuklod sila ng tadhana. Matapos ang naturang proposal, nagplano na rin ang kasal sina Jameson at Astrid. Magkasama nilang inatendan lahat ng events na pinupuntahan ng magkasintahan na nagpaplano ng kasal. Walang pagsisisi nilang ginawa ang lahat ng mga kanilang gawain hanggang sa umabot sila sa altar. Nang maikasal si Jameson at Astrid, sila na ang pinakamasayang tao sa mundo. Idagdag pa ang supling na naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Masaya naman si Lucas na nagkaroon na siya ng kapatid. Pinili ni Jameson na kumuha na ng panibagong mga katulong dahil pinag-resign na niya si Manang Mila. Hiniling niyang alagaan na lamang nito ang kanyang asawa at mga anak. Hiniling niyang maging parte ito ng kanilang pamilya na walang pag-aalinlangan na sinangayunan ng matanda. Lalong pinagtibay ng pagmamahal ang pamilya ni Jameson. Kahit pa nakapangasawa na ng panibago, hindi pa rin siya nakalimot na dalaw-dalawin ng dating asawa. Minsan nga kasama pa niya si Astrid at ang dalawang anak sa pagdalaw sa puntod nito. Masaya si Astrid sa buhay na mayroon siya ngayon. Ang magandang nangyari sa kanya ay habang buhay niyang ipagpapasalamat. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!